Huling hanat ngipil, huling hininga ng araw ang sumasalubong sa pag-alis ng bus sa terminal ng siyudad. Papalubog na ang araw at ang kulay kahel na langit ay unti-unting nilalamon ng asul na takip silim. Para kay Elias, ang paglubog na iyon ay hindi lang pagtatapos ng isang araw, kundi pagbabalik sa isang bangungot na matagal na niyang tinakasan. Bawat kilometrong tinatakbo ng bus palayo sa kabihasnan ay katumbas ng isang hakbang pabalik sa nakaraang pilit niyang kinakalimutan. Napapalitan ng nagtataasang tubo ang mga gusali. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging iilan na lang hanggang sa kadiliman na lang ng probinsya ang bumabalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap at sa naninilaw na ilaw sa loob ng bus. Pinagmasdan ni Elias ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang mukhang kinumutan ng pagod at pinatanda ng mga karanasan sa Maynila. Ang mga matang dati puno ng pangarap, ngayoy tila lawa ng lumbay. 10 taon siyang nawala. Pero pakiramdam niya, 1 dekada siyang tumakbo palayo pero ni 1 pulgada ay hindi nakausad. San Miguel, Barrio San Miguel, pahabol na sigaw ng konduktor. Napabuntong hininga si Elias. Ito na yon, walang atrasan. Huminto ang bus sa isang waiting shed na kinakalawang at halos guguhuna. Tanging isang bumbilya na nagkikindat-kindat na tila huling hininga ang nagbibigay liwanag. Bumaba siya, dala ang isang luma at halos maputol na ang strap na bag. Kasabay ng pagbaba niya ang isang matandang babae na nakabalot sa itim na bestida. Nang mapatingin ito sa kanya, biglang nanlaki ang mga mata nito. Nag-cruise ito ng 3 beses sa dibdib at bumulong ng kung ano sa hangin, bago nagmamadaling lumayo na parang nakakita ng multo. Narinig ni Elias ang bulong ng ilang tao na nag-aabang din doon. Hindi malinaw pero sapat na para marinig niya ang pinakamasakit na salita. Anak ng sinumpa. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Alam niyang siya ang pinag-uusapan. Sa Barrio San Miguel, ang mga alaala ay hindi namamatay. Nagiging laso nito na dumadaloy sa ugat ng bawat tsismis. Sinukbit niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad. Ang daan papunta sa kanilang bahay ay hindi pa rin nagbabago. Isang mahabang daan na lupa na nilangkapan ng mga bato. Sa magkabilang gilid, ang mga tubuhan ay mas matataas pa sa tao. Ang mga dahon nito ay parang mga patalim na humihiwa sa hangin sa tuwing umiihip ito. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Tila may mga matang nakamasid mula sa kadiliman ng tubuhan. Bawat kaluskos ng mga dahon, bawat huni ng kuliglig ay parang babala. Ang San Miguel ay hindi mapayapa. Ito ay isang lugar na naghihintay, nag-aabang. Ilang sandali pa, natanaw na niya ang bahay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, isa na lang itong kalansay na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Gawa sa kahoy, marami ng butas ang dingding. Ang bubong na yero ay kinakalawang na. Ang pintuan ay bahagyang nakaawang. Tila isang bibig na handang lumamon sa sinumang magtangkang pumasok. Huminto siya sa harap ng tarangkahan. Ang mga alaala ay bumuhos na parang rumaragas ang baha. Ang tawa ng kanyang ina habang nagdidilig ng halaman. Ang mga pangaral nito tuwing umaga at ang huling gabi.
Ang gabing bigla na lang itong naglaho na parang bula. Nanginginig ang kamay na itinulak niya ang pinto. Isang alingasaw ng alikabok, nabubulok na kahoy, at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at ang pinto ay sumarado sa likod niya na may malakas na kalabog na parabang isinasara ang huling lagusan palabas. Walang kuryente. Kinapa niya ang kanyang bag at kinuha ang maliit na flashlight. Itinutok niya ito sa paligid. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot, ngayon ay kulay abo na dahil sa dumi. Mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Mga butiki na nagtatakbuhan sa dingding. Umupo siya sa isang upuan. Naramdaman ang pagod hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Isinandal niya ang ulo at pumikit. Bakit pa ba siya bumalik? Dahil sa utang, sagot ng isang boses sa kanyang isip. Ang utang niya kay Tiogorio, ang stepfather niyang nagpakilala sa kanya sa madilim na buhay ng siyudad. Ang tanging paraan para mabayaran ito ay ibenta ang lupang ito. Ang lupang puno ng masasamang alaala. Maya-maya, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Kaluskos. Galing sa itaas. Sa bubong. Maaring dagalang, sabi niya sa sarili. O pusa. Maraming ligaw na hayop dito. Kaskas. Ngunit ang tunog ay iba. Hindi ito tunog ng maliliit na paa ng daga. Mas mabigat at mas sadya, para itong mga kuko, mahahabang kuko na kumakaskas sa yero. Tumindig ang mga balahibo ni Elias. Tumayo siya at itinutok ang flashlight sa kisame. Walang butas, walang bakas ng kahit ano. Tumigil ang tunog. Napalunok si Elias. Pinipilit niyang isipin na guni-guni niya lang iyon. Pagod lang siya sa biyahe. Naghahanap siya ng posporo at isang lumang gasera. Nang masindihan niya ito, kumalat ang isang malamlam na liwanag sa sala. Lumikha ng mga aninong sumasayaw at nagbabago ng hugis. Kailangan niya ng kumot. Malamig ang gabi sa probinsya. Naalala niya ang lumang baul ng kanyang ina sa kwarto nito. Doon nakatago ang mga lumang kumot at gamit. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang ina. Ang amoy dito ay mas matindi. Amoy ng kalumaan at pagluluksa. Nandoon pa rin ang lumang kama, ang maliit na tokador. Itinutok niya ang gasera sa sulok kung saan nakalagay ang baul na gawa sa nara. Lumuhod siya sa harap nito. Nag-aalangan pa siyang buksan. Ang baul na ito ang kayamanan ng kanyang ina. Ang lahat ng mahahalagang gamit nito ay narito. Huminga siya ng malalim at itinaas ang takip ng baul. Isang amoy ng naphthalene balls ang unang lumabas. Sa loob nakasalansan ang mga lumang damit, mga sulat at ilang larawan. Sa ibabaw ng lahat, nandoon ang paboritong manika ng kanyang ina. Isang manikang basahan na siya mismo ang gumawa para dito noong bata pa siya. Ngumiti si Elias. Isang mapait na ngiti. Kukunin na sana niya ito nang may mapansin siyang kakaiba. May tahi ang manika sa tiyan. Isang tahi na magaspang, gamit ang itim na sinulid. Hindi ganoon ang pagkakatanda niya rito. Dahan-dahan niyang itinaas ang manika. Mas mabigat ito kaysa dati. May bukol sa loob, naramdaman niya ulit ang panlalamig ng kanyang batok. Gamit ang nanginginig na mga daliri, hinila niya ang itim na sinulid. Madali itong natanggal. Bumuka ang tahi sa tiyan ng manika. Itinapat
Anya ang gagasera para makita kung ano ang laman. Hindi ito bulak. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang tibok ng kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Sa loob ng manika, nakasiksik ang isang buhol-buhol na kumpol ng mahabang itim na buhok at mga pira-pirasong kuko ng tao. Nangingitim at marurumi na tila hinugot mula sa isang bangkay. Kinabukasan, ang amoy ng hamog na humalo sa nabubulok na dayami ang gumising sa Barrio San Miguel. Ngunit para kay Salome, hepe ng pulisya, ang umagang yon ay may kasamang ibang amoy. Amoy ng kamatayan. Nakatayo siya sa gilid ng isang palayan. Ang putik ay kumakapit sa kanyang combat boots. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lang tumama sa kanyang balat. Pero ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Sa harap niya, nakahandusay ang isang kalabaw. O kung anuman ang natira rito. Walang duda, hepe. Hindi ito gawa ng asong ligaw, sabi ni Mang Carding ang may-ari ng kalabaw. Habang nanginginig ang boses at mahigpit ang hawak sa kanyang sombrero. Lumapit si Salome. Tinatakpan ng panyo ang kanyang ilong. Ang tanawin ay karimarimarim. May isang malaking butas sa tiyan ng hayop na parabang sinipsip ang lahat ng lamang loob nito. Ang mga tadyang ay nakalabas, malinis na parang hinugasan. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang katotohanang walang kahit isang patak ng dugo sa lupa. Tuyo ang paligid, na parabang ang buhay ng kalabo ay hinigop hanggang sa huling patak. Anong oras ninyo ito huling nakita, Mang Carding? Tanong niya. Pilit na pinapanatiling propesyonal ang kanyang boses habang isinusulat ang detalye sa maliit na kwaderno. Kagabi lang po, hepe. Isinara ko ang kulungan. Malakas at malusog pa siya. Ngayong umaga, ito na po ang nadatnan ko. Hindi na nagsalita pa ang matanda, pero nababasa ni Salome ang takot sa mga mata nito. Ang takot na pamilyar sa lahat ng taga San Miguel. Ang takot sa mga kwento ng lolo't lola, sa mga nilalang na gumagala sa gabi kapag bilog ang buwan. Huwag kayong mag-alala, iimbestigahan namin ito, sabi ni Salome. Kahit alam niyang ang mga salitang iyon ay walang bigat. Paano mo iimbestigahan ang isang bagay na may tabad na hindi mo kayang ipaliwanag? Pagbalik niya sa maliit at nag-iisang istasyon ng pulisya sa baryo, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa labas. Medyo mas matangkad, mas payat, at mas basag kaysa sa huli niyang pagkikita. Si Elias. Ang lalaking minsan niyang hinintay, ang lalaking bigla na lang umalis ng walang paalam. Nagkunwari siyang hindi ito nakita at dumiretso sa kanyang mesa. Pero sumunod ito. Salome, tawag ni Elias. Ang boses niya ay mas malalim, mas magaspang. Humarap si Salome. Ang kanyang muka ay isang blankong maskara. Anong kailangan mo, Elias? Kung magre-report ka ng nawawalang gamit sa luma ninyong bahay, pasensya na. Pero may mas malaki kaming problema ngayon. Hindi, nandito ako para lang ipaalam na bumalik na ako. Para kung sakaling may mangyari. May mangyari? Putol ni Salome. May bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Marami nang nangyayari dito, Elias. Bago ka pa bumalik. Kung ako sa'yo kung anuman ang sadya mo dito, bilisan mo na at umalis ka na ulit. Hindi ligtas dito. Ang babala ay may dalang dalawang kahulugan. Babala tungkol sa panganib sa baryo at babala para lumayo ito sa kanya.
Tumangulang si Elias. Ang mga mata ay puno ng lungkot na hindi maintindihan ni Salome. Pagkatapos makuha ang kailangan niyang isulat sa police blotter, tumalikod na ito at umalis, nag-iwan ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa kanilang pag-uusap. Nang araw na iyon, pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi umuwi agad si Salome. Naglakad siya papunta sa likod ng lumang simbahan, kung saan naglalaro ang mga anino ng hapon. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, isang batang lalaki ang naghihintay. Si Tikoy. Payat ang pangangatawan, gusgusin ang damit, at ang mga mata ay tila laging malungkot. Hindi ito nagsasalita, pero naiintindihan nila ang isa't isa. Inabot ni Salome ang isang supot ng kanin at adobo. Kinuha ito ni Tikoy nang hindi tumitingin sa kanya. "Kumain ka," mahinang sabi ni Salome. "May nangyari na naman kagabi. Isang kalabaw." Biglang tumingala si Tikoy. Sa mga mata nito, nakita ni Salome ang isang uri ng pag-unawa na hindi dapat taglayin ng isang bata. Tumango ito ng dahan-dahan. "Tikoy, alam mo ba kung..." Hindi na natapos ni Salome ang kanyang tanong. Hinawakan ni Tikoy ang dulo ng kanyang pantalon. Ang mga daliri nito ay malamig. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nagsalita ito. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong na tinatangay ng hangin. Ngunit para kay Salome, ito'y kasing lakas ng kulog. Nagugutom na naman siya. Isang simpleng pangungusap, ngunit nagpadala ito ng kilabot sa buong katawan ni Salome. Bago pa siya makapagtanong ulit, bumitaw na si Tikoy at mabilis na tumakbo papasok sa kadiliman sa likod ng simbahan, naglaho na parang usok. Naiwan si Salome na nakatayo roon. Ang mga salita ni Tikoy ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nagugutom na naman siya. Sino? Habang naglalakad pa uwi, dala-dala ni Salome ang bigat ng araw, ang imahe ng kalabaw na walang lamang loob, ang pagbababalik ni Elias, ang mahiwagang babala ni Tikoy. Lahat ay bumabagabag sa kanya. Ang bahay niya ay isang maliit na bungalow na minana niya pa sa kanyang mga magulang. Simple lang ito, pero ito ang kanyang kanlungan. Ang lugar kung saan ligtas siya. O iyon ang akala niya. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at bintana. Gabi-gabi, ito ang kanyang ritual. Tinitiyak niyang lahat ay nakasara. Hindi dahil sa takot sa magnanakaw, kundi dahil sa isang mas malalim at mas lumang takot. Naligo siya at nagbihis. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang dumi sa salamin ng bintana. Lumapit siya. Hindi ito dumi. Ito'y isang marka, isang bakas. Pinakatitigan niya ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ay isang handprint. Isang bakas ng kamay na nakadikit sa labas ng kanyang bintana. Isang bakas na naiwan sa hamog ng gabi. Ngunit hindi ito ordinaryong kamay. Nanginginig ang kanyang paghinga. Ang mga daliri ay abnormal na mahahaba at payat. At may kulang. 3 lang ang daliri nito. 3 mahahabang daliri na nag-iwan ng marka sa salamin. At sa ilalim ng marka, may bahid ng dugo. Hindi nakatulog si Elias ng gabing iyon. Ang imahe ng buhok at kuko sa loob ng manika ay nakatatak sa kanyang isipan. Isinara niya ang baul. Pilit na iwinaksi ang nakita. Ngunit ang katotohanan ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema.
May madilim na lihim ang bahay na ito. Isang lihim na may kinalaman sa kanyang ina. Kinabukasan, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bahay. Nagsimula siyang maglinis. Ang pag-aalis ng alikabok at sapot ng gagamba ay parang pagtatangkang burahin ang mga multo ng nakaraan. Bawat muwebles na kanyang ginagalaw, bawat sulok na kanyang winawalis ay may kaakibat na alaala. Sa kalagitnaan ng paglilinis ng lumang aparador ng kanyang ina, may nahulog mula sa tumpok ng mga damit. Isang maliit at itim na kwaderno, isang talaarawan. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Elias. Dahan-dahan niyang binuklat. Ang sulat kamay ng kanyang ina, pamilyar at puno ng pagmamahal, ay bumungad sa kanya. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang mga salita ay nagiging magulo. Kung puno ng takot. May kasunduan sa dilim, isang kasunduan na hindi ko na matatakasan. Ginawa ko ito para sa kanyang kaligtasan, para sa kaligtasan ng aking Elias. Gabi-gabi, naririnig ko siya, ang anino sa tubuhan, naghihintay, nagugutom. Kailangan ko siyang pakainin, kung hindi, yang anak ko ang kanyang kukunin. Si Berto, tinutulungan niya ako. Ngunit hanggang kailan? Ang halimaw ay lumalakas. At ang kabayaran ay papalapit na, biglang naputol ang mga salita. Ang huling pahina ay blanko, maliban sa isang bagay sa pinakagitna nito. Hindi ito salita, kundi isang guhit. Isang drawing na ginawa sa pagmamadali at panginginig. Ang guhit ng isang nilalang. Isang babaeng may mahabang buhok, ngiting nagpapakita ng matatalim na pangil at malalaking pakpak na parang sa paniki. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang katawan nito. Putol sa baywang. At ang mga bituka, abadihi na kalalawit mula sa ibabang bahagi ng katawan na lumilipad. Isang manananggal. Isinara ni Elias ang kwaderno na tila napapaso. Ang mga kwentong pambata, ang mga panakot ng matatanda, ay biglang nagkaroon ng bigat at katotohanan. Berto? Sino si Berto? At anong kasunduan ang tinutukoy ng kanyang ina? Sumasakit ang kanyang ulo. Kailangan niya ng hangin. Dala ang kwaderno, lumabas siya sa likod bahay. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Sumandal siya sa isang puno, pilit na pinapakalma ang sarili. Paglingon niya, muntik na siyang mapatalon sa gulat. May isang batang lalaki na nakatayo, may ilang metro lang ang layo sa kanya. Tahimik. Nakayapak. Ang damit ay marumi at ang buhok ay magulo. Nakatitig lang ito sa kanya at sa mga mata nito, may lungkot na tila mas matanda pa kaysa sa edad niya. Sino ka? Tanong ni Elias. Hindi sumagot ang bata. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, na para bang may tinitimbang, may sinusukat. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon, isang bagay na hindi niya mailagay sa alaala. Nawawala ka ba? Subok ulit ni Elias. Dahan-dahang lumalapit. Umiling ang bata. Pagkatapos, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang payat na braso. Hindi ito nakaturo sa kanya. O sa bahay, nakaturo ito sa direksyon ng gubat. Sa likod ng mga nagtataasang tubuhan, nangunot ang noo ni Elias. Anong meron doon? Hindi na nagsalita pa ang bata. Ibinalik nito ang tingin kay Elias, isang huling titig na puno ng hindi maintindihang emosyon, bago ito tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Hindi ito tumakbo.
Naglakad lang ito papasok sa hanay ng mga tubo hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng mga anino ng mga dahon. Naiiwan si Elias na naguguluhan. Ang talaarawan, ang drawing, at ngayon, isang misteryosong bata na nagtuturo sa gubat. Masyado ng maraming katanungan. Bumalik siya sa loob ng bahay. Ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Binalikan niya ang kwarto ng kanyang ina. Nagbabaka sakaling may iba pang nakatago. Kinalkal niya ang lahat. Sa ilalim ng kama, sa likod ng aparador. Wala. Sa sobrang pagkabigo, nasipa niya ang isang maliit na lata sa sahig. Gumulong ito at pumasok sa ilalim ng isang lumang banig na gawa sa buri. Nang hahawiin na sana niya ang banig para kunin ang lata, napansin niya ang isang bagay. Ang mga tabla ng sahig na kahoy ay magkakapareho lahat ng kulay at itsura, maliban sa isang parisukat na bahagi sa ilalim ng banig. Mas bago ang kulay nito. At may maliit na uka sa gilid, sapat lang para maisuot ang dulo ng mga daliri. Kinalabahan si Elias. Lumuhod siya at sinubukan itong buhatin. Mabigat, pero unti-unti, umangat ito. Hindi ito ordinaryong tabla. Isa itong takip. Isang pinto sa sahig. Nang mabuksan niya ito ng tuluyan, isang amoy ng mamasa-masang lupa at nabubulok na bagay ang umalpas mula sa dilim sa ilalim. Isang hagdanang gawa sa kawayan ang patungo sa kadiliman. Isang silong. Kinuha niya ang kanyang flashlight, bumuntong hininga, at nagsimulang bumaba. Bawat baitang ay may kasamang alingaw-ngaw. Malamig at masikip ang lugar. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Itinutok niya ang ilaw sa paligid. Ang silong ay walang laman. Puro lupa lang ang sahig at pader. Ngunit habang iginagala niya ang ilaw sa sahig, isang bagay ang kuminang. Sa gitna ng silong may isang maitim na mantsa sa lupa na para bang may natuyong likido. At sa gitna ng mantsa na iyon, lumapit si Elias. Lumuhod. Ang maitim na likido ay hindi lang tuyo. May bahagi pa ritong malagkit at kasing itim ng alkitran. At sa gitna nito, nakalubog ang isang bagay na nagpaaninag sa liwanag ng flashlight. Gamit ang nanginginig na daliri, kinapa niya ito. Malamig at matigas. Dahan-dahan niya itong inangat. Ang putik at itim na likido ay hindi kayang itago ang anyo nito. Isang singsing, isang simpleng gintong singsing na may maliit na bato. Ang singsing na hinding-hindi niya malilimutan. Ang singsing na laging suot ng kanyang ina. Ang wedding ring nito. Ang gabi sa San Miguel ay may sariling buhay. Kapag ang araw ay tuluyan ng lumubog, ang mga kuliglig ang nagiging musika at ang mga anino ang nagiging mga mananayaw. Para kay Teban, ang lasenggo ng baryo, ang gabi ay isang kaibigan. Ang dilim ang nagtatago sa kanyang paglalakad ng pasuray-suray at ang katahimikan ang nagpapalakas sa tunog ng lambanog sa kanyang sikmura. Pauwi na siya mula sa tindahan ni Aling Nita. Bit-bit ang isang maliit na bote ng alak. Ang daan ay madilim at maputik. Tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga puno ng niyog ang kanyang gabay. Hik! Sinok niya, kasabay ng isang malutong na tawa na siya lang ang nakakarinig. Ang mundo, umiikot, hahaha. Patuloy siya sa paglalakad, kinakausap ang sarili. Nang isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Pak, pak, pak.
Isang tunog na parang malalaking pakpak na pumapagaspas, ngunit mabagal. Sinadya. Huminto si Teban at tumingala. "Sino yan? Mga paniki! Ang lalaki niyo namang mga paniki! Hihik!" Wala siyang makita. Ang langit ay malinis, maliban sa ilang ulap na dumadaan sa harap ng buwan. Ipinagkibit balikat niya lang ito, guni-guni ng lasing, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit ang tunog ay bumalik, mas malapit, mas mabilis. Pak, 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 pak. Kasabay nito ang isang malaking anino na dumaan sa ibabaw niya. Saglit na tinakpan ang liwanag ng buwan. Ang anino ay kasing laki ng isang tao. Napahinto si Teban. Biglang nawala ang kanyang kalasingan. Napalitan ito ng isang matinding kaba. Nilibot niya ang kanyang paningin. Walang tao. Tanging ang mga tubuhan na humuhuni sa ihip ng hangin. "Sa sino yan?" Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Ang bahay niya ay nasa dulo pa ng daanang ito. Naramdaman niya ulit ito. Ang pakiramdam na may nakamasid mula sa itaas. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya. Ang kanyang pagtakbo ay pasuray-suray na dadapa sa mga bato at putik. Ang bote ng alak ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag. Pak, 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 pak. Nasa likod na niya. Ang tunog ay nakakabingi. Ang ihip ng hangin mula sa mga pakpak ay nararamdaman na niya sa kanyang batok. Sumigaw si Teban. Isang sigaw ng purong takot. Ngunit ang sigaw ay biglang naputol. Isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang mga balikat na para siyang sinunggaban ng mga bakal na kuko. Bago pa siya makapalag, ang kanyang mga paa ay nawalan ng kontak sa lupa. Inaangat siya. Pataas, pataas, sa huling sandali ng kanyang buhay, sa gitna ng paghihingalo. Napatingala siya. Nakita niya ang kanyang mamamatay tao laban sa liwanag ng buwan. Isang katawan ng babae, putol sa baywang. Ang mga bituka nito ay malayang nakalawit at sumasayaw sa hangin. At mula sa madilim nitong muka, isang mahaba at tila karayom na dila ang dahan-dahang bumababa patungo sa kanya. Kinabukasan, ang katahimikan ng baryo ay binasag ng mga sigawan. Mabilis na dumating si Salome sa lugar ng pinangyarihan. Isang grupo ng mga taga-baryo ang nagkukumpulan. Ang mga mukha ay puno ng takot at pagkamangha. Walang gustong lumapit. "Anong nangyari?" Tanong niya habang binabagtas ang kumpulan ng tao. Walang sumagot. Itinuro lang nila ang isang bagay. Sa Yuahwadiyo ay taas, tumingala si Salome. At sa isang sandali ang lahat ng kanyang pagsasanay bilang pulis, ang lahat ng kanyang lohikal na pag-iisip ay naglaho. Napalitan ito ng isang primal na takot. Nakasabit sa pinakamatayog na sanga ng isang puno ng mangga ang katawan ni Teban. Upang maging mas tumpakto ang kalahati ng katawan ni Teban, mula ulo hanggang baywang. Ang ibabang bahagi ay nawawala. Ang mga bituka at laman loob ay malinis na naubos, nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga braso ay nakabitin at ang kanyang mukha ay nanigas sa isa sa tuwig. Isang ekspresyon ng sukdulang pagkasindak. "Diyos ko!" "Diyos!" Di bulong ng kasama niyang pulis. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang aswang, nagbalik na siya.
Nagsimula ang lahat ng ito nang bumalik ang anak ni Elena. Sigaw ng isang babae. Nakaturo sa direksyon ng bahay ni Elias. Biglang nag-init ang ulo ni Salome. "Walang magbibintang kahit kanino!" Sigaw niya. "Umalis kayo. Hayaan ninyong gawin namin ang aming trabaho." Paatras na umalis ang mga tao. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng hinala at takot. Alam ni Salome na ang balitang ito ay kakalat na parang apoy. Ang baryo ay nasa bingit ng gulat. Habang hinihintay nila ang mga taga-munisipyo para ibaba ang katawan, sinimulan ni Salome na siyasatin ang lugar sa ilalim ng puno. Mga basag na bote ng alak, mga bakas ng paa sa putik, mga bakas ng pagtakbo. May isang bagay na kumislap malapit sa ugat ng puno. Lumuhod siya para tingnan ito. Hindi ito bato. Tela. Isang maliit at punit na piraso ng tela. Mula sa isang damit. Kulay abo. Pinulot niya ito. Ang tela ay pamilyar. Simple, pero may kakaibang hibla. At bigla, naalala niya. Ito ang tela ng t-shirt na suot ni Elias kahapon nang pumunta ito sa istasyon ni Sionpua. Anakyasa kitansyon pulisya. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Teban ay kumalat sa baryo San Miguel na mas mabilis pa sa apoy sa tuyong kugon. At kasama ng balita, kumalat din ang pangalan ni Elias. Siya ang sinisisi. Ang pagbabalik daw niya ang muling gumising sa sumpa. Naramdaman ni Elias ang bigat ng bawat tingin, ang talim ng bawat bulong. Hindi na siya makalabas ng bahay nang hindi nararamdaman na siya ang sentro ng galit at takot ng buong baryo. Nakakulong siya sa sarili niyang tahanan kasama ang mga multo ng nakaraan at ang mga tanong na walang kasagutan. Sa gitna ng pag-iisa at pag-aalala, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang tunog na hindi nababagay sa simpleng baryo. Ang ugong ng isang modernong sasakyan. Sumilip si Elias sa bintana, isang makintab at itim na SUV, ang dahan-dahang tumatawid sa maputik na daan papunta sa kanyang bahay. Huminto ito sa mismong tapat ng tarangkahan. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba ang dalawang lalaking naglalakihan ang katawan, nakasuot ng itim na t-shirt. Ang mga braso ay puno ng tattoo. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likod at mula roon, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng plantsadong puting barong, itim na slacks at sapatos na katad na kumikinang kahit sa ilalim ng maalikabok na araw. Sa kanyang pulso ay isang gintong relos, si Tio Gorio, ang kanyang stepfather. Ngumiti ito nang makita si Elias sa bintana. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Elias, anak," sigaw nito. Ang boses ay malakas at puno ng pekeng pagmamahal. "Hindi mo man lang ba sasalubungin ang Tio Gorio mo?" Walang nagawa si Elias kundi ang lumabas. Ang pagdating nito ay parang pagdating ng isang hari sa lupain ng mga pulubi. Ang kaibahan nila sa paligid ay nakakainsulto. "Tio," bati ni Elias, ang boses ay walang emosyon. "Nabalitaan ko ang nangyari," sabi ni Gorio. Tinapik-tapik ang balikat ni Elias habang ang mga mata ay nililibot ang sira-sirang bahay. "Nakikiramay ako. Isang malaking trahedya. Lalo na't nadadamay pa ang pangalan mo. Kaya nga ako naparito. Para tulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo." Mabilis na sagot ni Elias. Tumawa si Gorio. "Lahat tayo kailangan ng tulong, anak. Halika, mag-usap tayo sa loob." Nagdala ako ng pagkain. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinaka-nakakabinging katahimikan
na naranasan ni Elias. Si Goryo at ang dalawa niyang gorilya ay kumakain na parang walang anumang masamang nangyayari, habang si Elias ay halos hindi magalaw ang pagkain sa kanyang plato. Kaya ito ang plano, basag ni Goryo sa katahimian. May kausap na akong buyer para sa lupang ito. Isang malaking kumpanya. Gusto nilang tayuan ng resort. Magandang presyo, Elias. Sapat para mabayaran mo ang utang mo sa akin at may matitira pa sa'yo para makapagsimula ulit. Malayo dito. Itinuro niya ng tinidor ang paligid. Para saan pat mananatili ka dito? Sa lugar na isinumpa. Sa lugar kung saan namatay ang kawawang si Elena. Naramdaman ni Elias ang pag-init ng kanyang dugo nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang ina. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Bakit hindi? Ngumisi si Goryo. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Sayang lang, masyadong malambot ang puso. Masyadong maraming pinaniniwala ang kababalaghan. Iyon ang nagpahamak sa kanya. Hindi na nakapagtimpi si Elias. Tumayo siya. Ang kamao ay nakakuyom. Wala kang alam. Tumayo rin si Goryo. Ang ngiti ay nawala na. Napalitan ng isang malamig na tingin. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo, bata. Kaya sumunod ka na lang. Pumirma ka sa mga papeles bukas para matapos na ito. Para makalaya ka na. Pagkatapos noon, lumabas si Goryo para manigarilyo. Naiwan si Elias sa loob, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Sumilip siya sa bintana. Pinapanood ang anino ng kanyang tiyo sa dilim. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, may nakita siyang isa pang anino. Isang maliit na anino. Si Tikoy. Ang batang hindi nagsasalita. Nakatago ito. Pinapanood din si Goryo. Nang biglang lumingon si Goryo sa direksyon ng puno, nakita ni Elias ang reaksyon ng bata. Hindi ito basta takot. Ito ay purong sindak. Napaurong si Tikoy, napasandal sa puno na parabang nakakita ng pinakakakila-kilabot na halimaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at kahit mula sa malayo, nakikita ni Elias ang panginginig ng buo nitong katawan. Pagkatapos ay tumakbo ito, nawala sa kadiliman na parang ang mismong presensya ni Goryo ay isang apoy na nakakapasong hawakan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elias. Ang presensya ni Goryo sa kabilang kwarto ay parang isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Babangon na sana si Elias para uminom ng tubig nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa sala. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kanyang kwarto. Nakita niya ang silweta ni Tio Goryo. Dahan-dahan itong lumalabas ng bahay. Ngunit may dala ito. Isang sako. Napakunot ang noo ni Elias. Saan pupunta ang tiyo niya ng ganitong oras? Sinundan niya ito ng tingin mula sa bintana. Hindi ito papunta sa kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan nito. Papunta ito sa likod bahay. Patungo sa direksyon ng gubat. Patungo sa direksyon ng mga tubuhan. Sa ilalim ng sinag ng buwan, isang detalye ang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Elias. Ang sako na bitbit ni Tio Goryo ay basa sa ilalim. May tumutulo mula rito. Isang maitim na likido na kumakapit sa damuhan. At kahit hindi niya maamoy, alam niya kung ano iyon. Dugo, hindi na mapakali si Salome.
Ang piraso ng tela na nakita niya sa crime scene ay hindi maalis sa kanyang isipan. Oo, suot yun ni Elias, pero hindi sapat na ebidensya yon. Isa lang itong piraso ng tela. Kahit sino ay maaaring magtanim nito doon. Ngunit ang tanong ay, sino at bakit? Ang pakiramdam niya ay may mas malalim na misteryo ang bumabalot sa baryo San Miguel. Isang misteryong mas luma pa sa pagbabalik ni Elias, mas luma pa sa pagkamatay ni Teban. Isang misteryong may kinalaman sa sarili niyang pamilya. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay opisyal na idineklara bilang isang aksidente. Nalaglag sa bangin habang pauwi, sabi sa police report na isinulat ng hepeng pumalit sa kanyang ama. Pero hindi kailanman naniwala si Salome doon. Ang kanyang ama, si Kapitan Berto, ay isang mahusay na pulis. Kabisado niya ang bawat sulok ng baryo. Imposibleng mahulog lang siya ng ganoon. Dahil sa hindi mapakaling pakiramdam, nagtungo siya sa maliit na bodega ng istasyon. Dito nakatago ang mga luma at maalikabok na file ng mga kaso. Hinanap niya ang kahon na may markang 1995-2005, ang dekada kung kailan nangyari ang aksidente. Habang naghahalongkat, hindi ang file ng kanyang mga magulang ang una niyang nakita, kundi isang manipis na folder na may titulong Mga Hindi Maipaliwanag na Insidente. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga luma at naninilaw na report, sulat kamay lahat ng kanyang ama. Mga kaso ng nawawalang hayop, mga baka at kambing na natatagpuang patay, tuyo at walang lamang loob. Parehong-pareho sa nangyari sa kalabaw ni Mang Carding. Ang mga report ay nagsimula 20 taon na ang nakalilipas, sunod-sunod. Ngunit bigla itong huminto. Tiningnan niya ang petsa ng huling report. Ang sumunod na folder sa kahon ay ang personal na file ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Ang petsa kung kailan huminto ang mga insidente ay ang mismong linggo kung kailan pinakasalan ng kanyang ama ang kanyang ina. Nagkataon lang ba? Nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa ilalim ng tumpok ng mga papeles, may nakita siyang isang lumang brown na envelope na walang label. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato. Ang una ay isang litrato ng kanyang ama, si Kapitan Berto, noong bata-bata pa ito. Nakangiti, naka-uniforme. Sa tabi niya ay isang babae. Si Elena ang ina ni Elia. Magkaibigan sila. Ang pangalawang litrato ang nagpatigil sa paghinga ni Salome. Ang kanyang ama, si Elena, at may isa pang babae. Isang babaeng may napakagandang muka, ngiwang may bumait. Ngunit ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na lungkot. Mahaba ang buhok nito at maputi ang balat. Nakatayo sila sa harap ng lumang simbahan ng San Miguel. Hindi niya kilala ang babae. Ngunit may pamilyar sa mukha nito. Isinara niya ang folder at nagpasyang umuwi na. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad sa plaza, isang matandang babae na nagwawalis ng mga tuyong dahon ang bumati sa kanya. Si Lola Tasing, isa sa mga pinakamatanda sa baryo. Hepe, mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ng matanda. Mano pula, sagot ni Salome. May mga bagay lang po na gumugulo sa isip ko tungkol sa nakaraan. Tinitigan siya ni Lola Tasing. Ang nakaraan ay parang ugat ng puno, Hija. Kahit anong takip mo sa lupa, nariyan pa rin yan. At minsan, tumutubo sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ipinakita ni Salome ang litrato. Lola, kilala niyo po ba ang babaeng ito?
Kinuha ng matanda ang litrato. Nanliit ang mga mata nito. Pagkatapos ay isang buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang bibig. Si Corazon, bulong nito. Ang pinakamagandang bulaklak ng San Miguel noon at ang pinakasawing palad. Anong nangyari sa kanya, Lola? Maraming nagmahal sa kanya. Isa na dyan ang ama mo, si Berto. Pero iba ang pinili ni Corazon. Nag-asawa ng taga-ibang bayan, isang lalaking mapanakit. Isang araw, bumalik si Corazon sa baryo. Mag-isa. Sira ang isip, may daladalang sanggol. Sabi ng iba, isinumpa daw siya ng lalaki. Mula noon, sa gubat na siya nanirahan. Hindi na namin siya nakita. Mabuting tao ang ama mo, Salome. Sinubukan niyang tulungan si Corazon. Pilit niyang pinrotektahan. Hindi lang si Corazon, kundi pati na rin ang anak nito. Biglang may nag-flash sa isipan ni Salome. Ang batang si Tikoy. Ang batang laging nagtatago sa dilim. Ang batang sinubukan niyang tulungan. Nagpasalamat siya kay Lola Tasing at nagmamadaling bumalik sa istasyon. May isang bagay siyang kailangang kumpirmahin. Sa ilalim ng kanyang mesa, may isang maliit at nakakandadong kahon. Dito niya itinatago ang mga personal na gamit na nakuha niya sa opisina ng kanyang ama pagkamatay nito. Binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang medalya at papeles, may isang nakatuping dokumento, isang birth certificate. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Pangalan ng bata, Marcelo Tikoy. Reyes pangalan ng ina, Corazon Reyes pangalan ng ama. Tumigil ang pag-inog ng mundo ni Salome. Ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanko. Ngunit sa likod ng dokumento may isang sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Itatago kita, anak. Itatago kita sa kanila. Ipinapangako ko. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Sa ibaba ng birth certificate nakasuksok ang isa pang dokumento. Isang baptismal certificate pangalan ng bata, Elias de la Cruz. Pangalan ng ina, Elena de la Cruz. Ninong Godfather, Roberto Berto. Alcantara, si Kapitan Berto ang kanyang ama. Ang ama niya ang ninong ni Elias at ang ama ni Tikoy. Ang dalawang batang lalaki na konektado sa magkahiwalay na trahedya ng baryo ay magkapatid sa ama, ang dugo. Ang imahe ng dugong tumutulo mula sa sako ni Tio Gorio ay hindi maalis sa isip ni Elias. Ang galit at pagdududa ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa nito. Kailangan niya ng sagot. Kinuha niya ang pinakamalaking itak na nakita niya sa lumang kusina, isinuksok sa kanyang likod, at tahimik na lumabas ng bahay. Sinundan niya ang mga bakas ng dugo sa damuhan na parabang mga tinapay na nagtuturo sa lungga ng isang halimaw. Ang mga bakas ay patungo sa tubuhan. Pumasok si Elias sa gubat ng mga tubo. Ang dilim ay halos kumpleto. Ang mga matatangkad na dahon ay parang mga pader na nagkukulong sa kanya. Ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Maingat ang bawat hakbang niya. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Maya-maya, natanaw niya ang isang malamlam na liwanag sa di kalayuan at narinig niya ang boses ni Gorio. Alam kong nagugutom ka na, bulong nito sa hangin. Heto na ang pagkain mo. Sariwa. Huwag kang mag-alala. May mas malaki akong ihahain sa iyo sa mga susunod na araw. Isang handaan.
Dahan-dahang sumilip si Elias mula sa likod ng isang malaking puno. Nasa isang maliit na bakanting lote si Goryo sa gitna ng tubuhan. May isang lumang balon na natutuyo sa gitna nito. Binuksan ni Goryo ang sako. Bumagsak sa lupa ang laman nito. Hindi ito katawan ng tao. Mga lamang loob ng hayop, dugo at bituka ng baboy na sariwang-sariwa pa. Inilatag niya ito sa gilid ng balon na parang isang alay. "Halika na, kunin mo na," sabi ulit ni Goryo, tumatawa ng mahina. "Magpalakas ka, dahil malapit na ang gabi ng paghuhukom." Pagkatapos noon, tumalikod na si Goryo at nagsimulang maglakad pabalik sa ibang direksyon. Naiwan si Elias na nakatago. Ang puso ay kumakarera. Anong ibig sabihin nito? Sino ang pinapakain niya? Nang biglang, pak, 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 ang tunog. Ang tunog na narinig niya sa bubong noong unang gabi. Ang tunog na ikinuwento ng mga nakaligtas, ang tunog ng kamatayan. Napatingala si Elias. At mula sa itaas, laban sa liwanag ng buwan, isang anino ang dahan-dahang bumababa. Isang anino na may pakpak. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang drawing sa talaarawan ng kanyang ina. Totoo, isang babaeng katawan, putol sa baywang. Ang mga bituka ay nakalawit. Ang mahabang buhok nito ay sumasabay sa ihip ng hangin. Lumapag ito ng walang ingay sa tabi ng balon. Ang mga paa ay hindi tumatapak sa lupa. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa alay na dugo. Hindi makagalaw si Elias. Ang takot ay parang yelo na bumalot sa kanyang buong katawan. Pinapanood niya ang nilalang habang sinusupsop nito ang dugo at kinakain ang mga lamang loob. Ang tunog na ginagawa nito ay nakakasuka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaatras si Elias at nakaapak ng isang tuyong sanga. Crack! Ang ingay ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Biglang huminto ang nilalang. Dahan-dahan nitong itinaas ang ulo. Ang mukha nito ay puno ng dugo. At ang mga mata nitong mapupula at nagliliyab ay direktang tumitig sa direksyon kung saan siya nagtatago. Siya ang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa bibig nito. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Elias. Tumakbo siya ng walang lingon likod. Rinig na rinig niya ang pagaspas ng mga pakpak sa likuran niya, papalapit ng papalapit. Ang mga sigaw ng nilalang ay parang mga patalim na tumutusok sa kanyang tainga. Ang tubuhan ay naging isang labirinto. Kaliwa, kanan. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga ay makalayo. Nadapa siya, sumubsob ang mukha sa putik. Paglingon niya, nasa itaas na niya ang manananggal, handa ng dumagit. Ipinikit na lang ni Elias ang kanyang mga mata. Hinihintay ang kanyang katapusan. Ngunit walang nangyari. Pagdilat niya, isang maliit na anino ang humarang sa pagitan niya at ng halimaw. Si Tikoy. "Umalis ka diyan. Tabi!" sigaw ni Elias. Ngunit hindi gumalaw si Tikoy. Nakatayo lang ito, nakaharap sa manananggal. Grrr! Isang ungol. Ngunit hindi ito galing sa manananggal. Galing ito kay Tikoy. Sa harap mismo ng mga mata ni Elias, nakita niya ang pagbabago. Ang mga mata ng bata ay biglang nagliyab at naging pula, katulad ng sa halimaw. Ang kanyang mga kuko sa kamay ay humaba at naging matutulis na parang mga patalim. Mula sa kanyang lalamunan,
Isang mababang ungol na puno ng galit ang lumalabas. Ang manananggal ay umatras. Tila nagulat. Tila nag-aalangan. Umungol si Tikoy. Mas malakas, mas mabangis. Sumigaw ulit ang manananggal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sigaw ay hindi na puno ng bangis. May halong pagkalito. Pagkatapos ay mabilis itong lumipad pa itaas at nawala sa kadiliman ng gabi. Naiwan ang katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Tikoy kay Elias. Ang mga mata nito ay pula pa rin. Ang mga kuko ay matutulis pa rin. Napaatras si Elias, hawak ang kanyang itak mula sa isang halimaw papunta sa isa pa. "Sa sino ka?" Nanginginig na tanong ni Elias. "Ano ka?" Biglang isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanilang dalawa. "Elias, huwag kang gagalaw." Ang boses ni Salome. Nakatayo siya sa gilid ng tubuhan, dala ang kanyang service firearm, nakatutok. Kitang-kita niya ang lahat. Bahanin ni Satamaban. Ang nagbabagong anyo ni Tikoy, ang takot sa mukha ni Elias. "Salome, Tikoy, anong..." Hindi makapaniwalang bulong ni Salome. Itinutok niya ang baril sa bata. "Huwag!" Sigaw ni Elias at sa isang iglap, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Tumayo siya at humarang sa pagitan ni Salome at ni Tikoy. Pinoprotektahan niya ang batang nagligtas sa kanya. "Elias, umalis ka diyan. Halimaw yan." Ang mga pulang mata ni Tikoy ay nakatitig kay Elias. Ang mabangis na anyo nito ay unti-unting nawawala. Ang mga kuko ay umikli. Ang mga mata ay bumalik sa dati nitong kulay Ang ungol ay napalitan ng isang hirap na paghinga. Tumingin ito kay Elias. Ang mga mata ay puno ng takot, pagod, at isang emosyon na hindi maintindihan ni Elias. At nagsalita ito. Isang salita lang. Isang salita na yumanig sa buong pagkatao ni Elias. Mas matindi pa kaysa sa takot na naramdaman niya sa manananggal. "Kuya." Nasa loob sila ng abandonadong kubo sa gitna ng tubuhan. Ito ang pansamantalang kanlungan ni Tikoy. Masikip, maputik at puno ng amoy ng luma. Sina Elias, Salomeam at Tikoy. Ang 3 taong pinagtagpo ng magkakaibang trahedya. Ngayon ay nagsasama-sama sa iisang espasyo ng takot at katotohanan. "Kuya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Elias. Nakatingin kay Tikoy na ngayon ay nakabaluktot sa isang sulok, yakap ang sarili. Inilabas ni Salome ang birth certificate na natagpuan niya kanina. Ipinakita niya ito kay Elias. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay habang binabasa ni Elias ang pangalan ng kanyang ninong bilang ama ng bata. "Si Kapitan Berto," panimula ni Salome. Ang boses ay basag. "Siya ang tatay ko at tatay din ni Tikoy." Nanlaki ang mga mata ni Elias. Tiningnan niya si Tikoy at sa unang pagkakataon nakita niya ang pagkakahawig, ang hugis ng mata, ang ilong. "Kung gayon, sino ang ina?" tanong ni Elias. "Si Corazon," sagot ni Salome. "Ang babaeng nakita mo kanina, ang manananggal." Katahimikan. Ang katotohanan ay mabigat, parang isang malaking bato na dumagan sa kanilang dibdib. "Bakit? Paano?" tanong ni Elias. Nagsalita si Tikoy. Mahina. "Si Papa,
Mahal niya si Mama. Kahit alam niya kung ano siya. Ikinuwento ni Tikoy ang lahat. Ang kanyang mga salita ay simple pero puno ng sakit. Ikinuwento niya kung paano tinago ng kanyang ama ang kanyang ina sa gubat para protektahan ito mula sa mga tao. At para protektahan din ang mga tao mula rito. Kung paano nag-aalay ang kanyang ama ng sariling dugo para pakainin si Corazon kapag hindi na nito mapigilan ang gutom. Pero namatay si Papa. Patuloy ni Tikoy. Tumutulo ang luha. At si Mama, nawala siya sa sarili, lalo na nang dumating siya. Siya? Tanong ni Salome. Sino? Tumingin si Tikoy kay Elias. Ang lalaking kasama mo. Ang lalaking amoy kamatayan. Si Tio Goryo. Bulong ni Elias. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. Nahanap niya si Mama, sabi ni Tikoy. May hawak siya, isang manika. Kapag sinasaktan niya ang manika, nasasaktan din si Mama. Sumusunod si Mama sa kanya dahil sa takot. At dahil hawak niya ako. Napagtanto ni Elias ang lahat. Ang manikang nakita niya sa bowl. Ang manikang may lamang buhok at kuko. Ito ay isang uri ng kulam. Isang sumpa para kontrolin ang aswang. Ang nanay ko, tanong ni Elias. Ang boses ay halos hindi marinig. Ano ang nangyari sa kanya? Yumuko si Tikoy. Patawad, kuya. Gutom na gutom si Mama noon. At inutusan siya ng lalaking yon. Sabi niya, kailangan niyang mawala para makuha niya ang lupa. Para makuha niya ang lahat. Isang napakalakas na dagok sa dibdib ni Elias. Ang kanyang ina, hindi lang basta nawala. Pinatay ito. Pinakain sa aswang ng sarili niyang asawa. Ang lalaking tinawag niyang ama-amahan, ang galit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Hindi ito galit lang. Ito ay puot. Puot na kayang sumunog ng buong mundo. At ang mga magulang ko? Tanong ni Salome. Ang luha ay umaagos na rin sa kanyang mga mata. Tumango si Tikoy. Sila rin. Nalaman nila ang ginagawa ng lalaking yon. Kaya pinatahimik sila. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay napalitan ng bigat ng paghihiganti. Ang tatlong biktima, pinagbuklod ng iisang kaaway. Kailangan natin siyang pigilan, sabi ni Salome. Pinupunasan ang kanyang luha at inilalabas ang kanyang pagiging pulis. Kailangan nating kunin ang manika. Kung masisira natin yon, baka mapalaya natin si Corazon at pagbabayarin natin siya. Dagdag ni Elias. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa itak. Nagdesisyon silang bumalik sa bayan para humingi ng tulong at kumuha ng armas. Mabilis silang naglakad pabalik. Ang determinasyon ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Ngunit pagdating nila sa gilid ng bayan, isang tanawin ang sumalubong sa kanila na nagpahinto sa kanilang lahat. Ang maliit na istasyon ng pulisya ay nilalamon ng apoy. Ang apoy ay mataas, umaabot sa langit, tinutupok ang lahat ng ebidensya, lahat ng record, lahat ng pag-asa na idaan ito sa legal na paraan. Sa harap ng nasusunog na gusali, nakatayo si Tio Goryo kasama ang kanyang mga tauhan. Nakangiti ito habang pinapanood ang apoy at sa kamay nito, hawak nito ang isang bagay na pamilyar. Ang lumang manika. Lumingon ito sa direksyon nila. Kahit nasa dilim sila,
tila alam nito na nandoon sila. Itinaas niya ang manika at dahan-dahang pinilipit ang leeg nito. Mula sa malayo, sa direksyon ng gubat, isang nakakapanindig balahibong sigaw ang umaling-awngaw. Ang sigaw ng isang manananggal na nasasaktan. Nagsimula na ang laro. Ang apoy ay parang isang halimaw na sumasayaw sa dilim, nilalamon ang nag-iisang simbolo ng batas at kaayusan sa Baryo San Miguel. Para kina Elias at Salome, ang nasusunog na istasyon ay hindi lang gusali. Ito ang kanilang huling pag-asa para sa isang patas na laban. Ngayon, abo na ang lahat. Patay na ang batas dito, sabi ni Tio Goryo. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng tagumpay habang naglalakad palapit sa kanila. Ang dalawa niyang tauhan ay sumunod. Ang mga kamay ay nasa loob ng kanilang mga jacket, handang bumunot ng baril anumang oras. Ako na ang batas! Hayop ka! Sigaw ni Salome akmang susugod ngunit pinigilan siya ni Elias. Huwag, Salome! Hawak niya si Corazon! Bulong ni Elias. Tumawa si Goryo. Matalino kang bata, Elias. Oo, hawak ko ang reyna. At mamayang gabi, magkakaroon siya ng isang malaking salo-salo, isang pista, at ang buong baryo ang kanyang handa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias. Ang panga ay nagngangalit. Simple lang, sabi ni Goryo. Itinaas ang manika. Guguluhin ko ang pugad ng mga langgam. Papatayin ko ang ilan. At sa gitna ng gulo, sino sa tingin niyo ang sisisihin nila? Ang aswang, siyempre, at ang mga taong may kaugnayan dito. Tumingin siya ng diretso kay Elias, tapos kay Tikoy na nagtatago sa likod ni Salome. Isang halimaw at ang kapatid ng halimaw. Madaling ibenta ang kwentong yan sa mga mangmang na ito. Habang takot na takot sila, papasok ako bilang kanilang tagapagligtas. Bibilin ko ang mga lupa nila sa murang halaga. At itatayo ko ang aking paraiso sa ibabaw ng kanilang mga libingan. Ang plano ay demonyo perpekto. Hindi kami papayag, sabi ni Salome. Wala na kayong magagawa, sagot ni Goryo. Bigla niyang sinunggaban si Tikoy mula sa likod ni Salome. Mabilis ang pangyayari. Bago pa makakilos si Elias, na itutok na ng mga tauhan ni Goryo ang kanilang baril sa kanila. Huwag! Sigaw ni Elias. Hawak ni Goryo si Tikoy sa leeg, inaangat mula sa lupa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Siya ang paunang handa. Ang pampagana para sa kanyang ina. Bitiwan mo ko. Sigaw ni Tikoy, nagpupumiglas. Goryo, parang awa mo na. Pakiusap ni Elias. Ang galit ay napalitan ng desperasyon. Awa. Tumawa si Goryo. Ang awa ay para sa mahihina. Elias, binigyan kita ng pagkakataon. Sinabihan kitang umalis. Pero pinili mong maging bayani. Heto ang gantimpala ng mga bayani. Isinenyas niya ang kanyang mga tauhan. Dalhin niyo sila. Sina Elias at Salome ay walang nagawa kundi magpahuli. Pinagtulungan sila. Tinalian ang mga kamay. At kinaladkad papunta sa plaza ng baryo. Si Tikoy ay isinakay sa SUV ni Goryo. Pagdating sa plaza, ang mga taga-baryo ay naglabasan na dahil sa sunog. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at pamatuwab, tito at takot. Mga kababayan! Sigaw ni Goryo, itinulak sina Elias at Salome sa gitna. Heto ang mga salarin. Sila ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa ating baryo.
Sinungaling, sigaw ni Salome. Tingnan ninyo, sabi ni Goryo. Itinuro si Elias. Ang anak ng sinumpa, nagbalik siya para tapusin ang sinimulan ng kanyang ina. Kasama niya ang pulis na ito na traidor na nagkukunwaring tumutulong pero sila pala ang nagpoprotekta sa halimaw. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang takot ng mga tao ay madaling mapalitan ng galit. Hinahanap nila ang masisisi at ibinigay ito ni Goryo sa kanila. Palayasin yan. Sila ang may kasalanan. Patayin ang mga demonyo. Ang mga tao ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang mga muka ay puno ng puot. Dala nila ang mga itak, mga sulo, mga bato. Sina Elias at Salome ay napalibutan. Walang matatakbuhan. Walang kakampi. Ang mga taong dapat nilang protektahan ay sila na ngayong gustong pumatay sa kanila. Habang papalapit ang mga tao, tiningnan ni Goryo si Elias at ngumisi. All is lost, ika, nihikinga. Bulong nito bago sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Dala-dala si Tikoy. Naiwan sina Elias at Salome sa gitna ng isang nag-aapoy na galit na mas mapanganib pa kaysa sa nasusunog na istasyon. At sa di kalayuan mula sa direksyon ng kabundukan, isang sigaw ang muling umalingaw-ngaw. Isang sigaw na hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa gutom. Isang sigaw na puno ng pangako ng isang mahabang gabi ng lagim. Ang gabi ay nagsisimula pa lang. Ang galit ng mga tao ay parang isang alon na handang lumamon kina Elias at Salome. Ang mga sulo ay nagliliyab sa dilim. Ang mga anino ay sumasayaw na parang mga demonyo. Ang mga mukha ng kanilang mga kababaryo, mga taong minsan nilang nakangitian at binabati, ay ngayoy mga maskaraan ng puot. Tama na, sigaw ni Salome. Sinusubukang gamitin ang natitira niyang autoridad. Niloloko lang kayo ni Goryo, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng galit. Isang bato ang lumipad at tumama sa noo ni Elias. Nag-iwan ng hiwa na agad pinagduguan. Elias, sigaw ni Salome. Napaatras sila. Palapit ng palapit ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang katapusan. Mamamatay sila sa kamay ng mga taong gusto nilang iligtas. Nang biglang, Seskri. Isang sigaw na hindi galing sa tao. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Isang sigaw na nagmula sa kalangitan. Lahat ay napatingala. At mula sa madilim na langit, isang anino ang bumulusok pababa, mabilis, nakakatakot. Ang manananggal. Ngunit iba na ito ngayon. Ang mga mata nito ay pulos pula, walang kahit anong bakas ng pagkatao. Ang mga pangil ay mas mahaba. At ang sigaw nito ay hindi na sigaw ng isang nilalang, kundi ng isang puwersa ng kalikasan. Gutom. Galit. Desperasyon. Nagagulo ang mga tao. Ang galit nila ay napalitan ng purong sindak. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Nagsisigawan. Nagtutulakan. Ang aswang. Nariyan na. Sa ilagwas sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang nadapa. Bago pa siya makatayo, dumagit ang manananggal. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang dibdib. Isang iglap lang, itinaas siya sa ere at sa harap ng lahat, sinimulan itong lapain. Ang tanawin ay karimarimarim. Ang gabi ay napuno ng mga sigaw ng takot. Sinamantala ni Elias ang pagkakataon. Hinila niya si Salome.
Tara na, ngayon na. Nakatakas sila mula sa pagkakatali sa gitna ng gulo. Nagtago sila sa likod ng isang lumang kariton. Anong gagawin natin? Tanong ni Salome. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Pumapatay na siya ng walang pinipili. Iyon ang plano ni Goryo, sabi ni Elias. Guluhin ang lahat. Kailangan nating mahanap si Tikoy. Siya ang susi para mapatigil si Corazon. Saan pa ba? Sabi ni Elias. Ang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng pinakamalaking istruktura sa baryo. Ang nag-iisang lugar na may sapat na lakas para sa isang malaking sakripisyo. Sa lumang pagawaan ng asukal, ang sentral ang lumang sugar mill sa gilid ng baryo. Matagal nang abandonado, ngunit ang mga makina nito ay nakatayo pa rin na parang mga kalansay na bakal. Habang ang manananggal ay patuloy sa paghahasik ng lagim sa sentro ng bayan, sina Elias at Salome ay nagsimulang gumapang sa mga anino, sa mga eskinita, palayo sa gulo. Ang kanilang daan ay isang impyerno. Nakikita nila ang kanilang mga kababaryo na nagtatakbuhan para sa kanilang buhay. Ang ilan ay nagtatago sa kanilang mga bahay, ngunit hindi ligtas. Binabasag ng aswang ang mga bubong. Dinudukot ang mga tao mula sa loob. Ang buong baryo San Miguel ay naging isang hunting ground. Kailangan natin ng sandata, sabi ni Salome. Dumaan sila sa likod ng bahay ng isang magsasaka. Nakita niya ang isang mahabang gulok na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ito. Si Elias naman, ang hawak pa rin niya ay ang itak mula sa kanilang bahay. Hindi ito baril, ngunit sa laban na ito, ang pananampalataya at tapang ay mas mahalaga kaysa sa pulbura. Nang malapit na sila sa sugar mill, huminto sila. Ang lugar ay napapalibutan ng matataas na pader na bakal at isang malaking tarangkahan. Nakasara at sa labas nagbabantay ang 2 tauhan ni Goryo, parehong may hawak na shotgun. Paano tayo makakapasok? Bulong ni Salome. Tumingin si Elias sa paligid. Ang pader ay masyadong mataas. Ngunit sa gilid may isang malaking tubo. Ang tubo na dating dinadaanan ng mga pinrosesong asukal palabas ng mill. May kalawang na ito, ngunit mukhang matibay pa. Doon, turo ni Elias. Aakyatin natin yan, pero ang mga bantay, ako na ang bahala sa kanila, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay determinado. I-distract mo sila. Kapag lumingon sila, kikilos ako. Tumango si Salome. Ito ay isang desperadong plano. Isang maling galaw lang. Patay sila. Huminga ng malalim si Salome. Kumuha siya ng isang malaking bato. Handa ka na? Tumingin si Elias sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Para kay Tikoy. Para sa nanay ko. Para sa mga magulang mo. Tumango si Salome. Ibinato niya ang bato sa kabilang direksyon. Gumawa ito ng malakas na kalabog. Sino yan? Sigaw ng isang bantay. Naglakad sila papunta sa direksyon ng ingay. Ang kanilang mga shotgun ay nakatutok. Iyon na ang hudyat. Mabilis ngunit tahimik na tumakbo si Elias mula sa kanilang pinagtataguan. Hindi papunta sa aakyating tubo, kundi papunta sa likod ng 2 bantay. Nang malapit na siya, bago pa sila makalingon, itinaas niya ang kanyang itak. Ang liwanag ng buwan ay kuminang sa talim nito. Ang gabi ay mahaba at ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang loob ng sugar mill ay isang katedral ng kalawang at anino. Ang mga dambuhalang makina ay nakatayo na parang mga natutulog na higante.
nababalutan ng sapot ng gagamba at ng katahimikan ng maraming taon. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay binasag ng iyak ng isang bata. Nakatali si Tikoy sa isang metal na walkway sa ibabaw ng pinakamalaking makina sa mill, ang gilingan ng tubo. Ang mga dambuhalang bakal na roller na may mga ngipin na dating dumudurog ng matitigas na tubo ay ngayon ay naghihintay na parang mga panga ng isang dambuhala. Sa ibaba nito, isang malaking hukay kung saan dating bumabagsak ang mga dinurog na tubo. Nakatayo si Tiyogoryo sa tabi niya. Hawak-hawak ang manika sa isang kamay at isang lumang switch sa kabilang kamay. "Huwag kang mag-alala, bata," sabi ni Goryo. Ngumingiti na parang demonyo. "Malapit nang dumating ang nanay mo. At kapag nakita ka niya dito, mababaliw siya sa galit. Sisirain niya ang buong baryo para sa'yo. At pagkatapos, isusunod na kita." Biglang, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba. Lumingon si Goryo, sina Elias at Salome, nakatayo sa entrada ng mill. Ang mga damit ni Elias ay may bahid ng dugo ng mga bantay na pinatay niya. "Goryo!" sigaw ni Elias. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking gusali. "Tapusin na natin to," tumawa si Goryo. "Dumating din ang mga bayani, pero huli na kayo." Itinaas niya ang manika. "Corazon, nariyan ka ba, aking alaga? May mga bisita ka." Mula sa butas na bubong ng mill, isang anino ang bumulusok pababa. Lumapag ang manananggal sa isang mataas na tilyang. Ang mga pulang mata ay nakatitig sa kanila. Ngunit nang makita nito si Tikoy na nakatali, isang sigaw na puno ng pagdurusa ang kumawala mula rito. Sinubukan nitong lumipad papunta kay Tikoy, ngunit biglang sinaksak ni Goryo ng isang maliit na patalim ang binti ng manika. "Seskri!" Napahinto si Corazon sa ere. Namilipit sa sakit. "Sumunod ka sa akin, halimaw!" sigaw ni Goryo. Itinuro niya sina Elias at Salome. "Sila ang kalaban! Patayin sila!" Walang magawa, sumunod ang manananggal. Sumugod ito pababa. Ang mga kuko ay handang manlaslas. "Salome ang manika!" sigaw ni Elias. "Ako na ang bahala dito!" Nagtakbuhan sila sa magkaibang direksyon. Si Elias ay umakyat sa isang hagdanan para harapin si Corazon sa mas mataas na lugar. Si Salome naman ay tumakbo sa ilalim ng mga makina, palihim na papalapit sa kinaroroonan ni Goryo. Ang laban sa pagitan ni Elias at Corazon ay isang sayaw ng kamatayan. Umiilag si Elias sa mga atake. Ang kanyang itak ay sumasangga sa mga matutulis na kuko. Hindi niya gustong saktan ang ina ng kanyang kapatid. Ang kailangan niya lang ay oras. "Corazon, lumaban ka!" sigaw niya. "Huwag kang magpagamit kay Goryo." Ngunit ang mga mata ng aswang ay walang pagkilala. Pulos bangis lang. Samantala, si Salome ay maingat na gumagapang sa ilalim ng walkway. Nasa itaas niya si Goryo, abala sa panunood ng laban. Ito na ang kanyang pagkakataon. Umakyat siya sa likuran nito. Ngunit bago pa siya makalapit, lumingon si Goryo na para bang may mata sa likod. Ngumisi ito at itinulak ang isang malaking lever. Grand! Ang mga makina ay biglang umandar. Ang mga gear ay nagsimulang umikot. Ang mga kadena ay umingay. Ang buong lugar ay napuno ng nakakabinging ingay. Ang gilingan ng tubo sa ilalim ni Tikoy ay nagsimulang gumalaw. "Salome!" sigaw ni Elias. Nawala ang atensyon ni Elias. Sinamantala ito ni Corazon.
Isang malakas na hampas mula sa pakpak nito ang tumama sa kanyang dibdib. Nahulog si Elias mula sa mataas na platform at bumagsak sa isang tumpok ng mga lumang sako sa ibaba. Napasigaw siya sa sakit. Tila nabalian siya ng buto. Ngayon, si Salome na lang. Sumugod siya kay Goryo, dala ang kanyang gulok. Pero si Goryo ay handa. Bumunot ito ng isang balisong at sinalubong ang kanyang atake. Nagpang-abot ang kanilang mga sandata. Mga kislap ng apoy ang lumalabas sa bawat pagtama. "Akala mo matatalo mo ako, pulis?" sabi ni Goryo. "Pinatay ko ang ama mo. Isusunod na kita." Mas malakas si Goryo. Paatras ng paatras si Salome. Hanggang sa napasandal siya sa rehas ng walkway. Sa isang mabilis na kilos. Sinipa ni Goryo ang gulok mula sa kanyang kamay. Nahulog ito sa kadiliman sa ibaba. Wala nang sandata si Salome. Itinaas ni Goryo ang kanyang balisong, handa nang tapusin ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Si Corazon, na akmang susugurin ulit si Elias, ay napahinto. Tumingin ito kay Tikoy na umiiyak at sumisigaw. At pagkatapos, tumingin ito kay Salome na nasa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagiging halimaw, may isang bagay na nanumbalik, isang alaala. Ang alaala ng isang mabuting pulis na tumulong sa kanya. Ang ama ni Salome, si Skirimuay. Isang sigaw na iba sa lahat. Hindi na ito sigaw din ng galit. Sigaw ito ng pagpapasya. Binaliwala nito ang sakit mula sa manika. Sa isang napakabilis na kilos, lumipad ito hindi papunta kay Huwagpiptay Elias, kundi papunta kay Goryo. Nagulat si Goryo. Bago pa siya makakilos, sinunggaban siya ng mga kuko ni Corazon. Ang balisong ay nahulog. Ang manika ay nabitawan. "Harg! Bitiwan mo ako, hayop!" sigaw ni Goryo. Ipinagpag ni Corazon si Goryo na parang isang basahan, inihagis sa kabilang dulo ng walkway. Pagkatapos ay lumingon ito kay Salome. Sa isang iglap, ang mga mata nito ay tila nagpakita ng kislap ng pagkatao. Isang tingin ng pasasalamat. Samantala, nakita ni Salome ang manika na gumulong sa sahig ng walkway, malapit sa gilid. Alam na niya ang gagawin. Habang si Corazon ay nilalapitan na ang naghihingalong si Goryo, tumakbo si Salome. Kinuha niya ang kanyang baril na nahulog kanina. Itinutok sa manika. Bang! Isang putok. Tinamaan niya ito. Ang manika ay sumabog na nagkalat ang mga tuyong damo at buhok. Sa umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula kay Corazon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sigaw ng sakit. Sigaw ito ng paglaya. Nawala ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang anyo ay tila bahagyang nagbago, hindi na gaanong kabangis-bangis, malaya na siya. At ang una niyang ginawa sa kanyang paglaya ay harapin si Goryo, ang lalaking nagpahirap sa kanya. Naglakad ito papalapit, ang mga kuko ay humahaba ulit, ang mga pangil ay lumalabas. "Huwag!" Nanginginig na sabi ni Goryo habang gumagapang paatras. "Patawad!" Hindi na nagsalita pa si Corazon. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa isang mabilis na kilos, tinapos ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Corazon kina Elias at Salome. Ang bangis sa kanyang mga mata ay unti-unting nawawala. Ngunit hindi pa tapos ang gabi.
Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang gutom at ang sumpa ay malalim na nakabaon sa kanyang pagkatao. Lumingon ito at ang kanyang mga mata ay natuon kay Tikoy, ang kanyang anak. Dahan-dahan itong lumipad papalapit sa bata. "Mama!" bulong ni Tikoy. Humarang si Salome. Itinutok ang baril. "Wag kang lalapit sa kanya." Humarang din si Elias. Kahit pa ika-ika, hawak ang kanyang itak. Tapos na ang lahat, Corazon. Ngunit hindi tumigil ang manananggal. Patuloy itong lumalapit sa kanyang anak. At sa pagitan nila nakatayo ang 2 taong handang ibuwis ang lahat. Ang hangin sa loob ng sugar mill ay mabigat, puno ng amoy ng dugo, kalawang at ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Nakatayo sina Elias at Salome. Isang pader sa pagitan ng ina at ng anak, ng halimaw at ng inosente. "Mama," ulit ni Tikoy, "aywan na muti pat di puwan na mapumat ni patipayti." Ang kanyang maliit na boses ay umaaling-aungaw sa katahimikan. Hindi takot ang nasa boses niya, kundi pananabi. Dahan-dahang lumapag si Corazon sa walkway. Ilang metro lang ang layo sa kanila. Ang kanyang anyong halimaw ay naroon pa rin. Ang mga pakpak, ang mga pangil, ngunit ang mga mata niya ay nagbago. Wala na ang nag-aapoy na pula. Napalitan ito ng malalim na itim na puno ng pagdurusa at pagmamahal. Hindi siya tumingin kina Elias o Salome. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tikoy. "Huwag, Corazon!" babala ni Elias, humigpit ang hawak sa itak. "Huwag mong gawin ito." Pero hindi gumalaw si Corazon. Hindi rin siya nagsalita. Si Tikoy ang gumawa ng hindi inaasahan. "Kuya, Ate Salome, okay lang po," sabi niya. Dahan-dahan siyang lumusot sa ilalim ng braso ni Elias. Naglakad siya papalapit sa kanyang ina. "Tikoy, bumalik ka dito!" Sigaw ni Salome, ngunit hindi na siya pinakinggan ng bata. Huminto si Tikoy sa harap mismo ni Corazon. Ang liit niyang katawan ay halos isang tuldok lang kumpara sa nakakatakot na anyo ng kanyang ina. Itinaas ni Tikoy ang kanyang kamay at dahan-dahang idinampi sa pisngi ni Corazon na puno ng dugo. Hindi ito umurong, hindi ito nagalit. Sa halip, isang bagay na parang luha, isang maitim at malagkit na likido ang nagsimulang tumulo mula sa mga mata nito. "Mama, pagod ka na, bulong ni Tikoy. "Oras na para magpahinga." Isang ungol na puno ng sakit ang kumawala kay Corazon. Dahan-dahan, yumuko ito at niyakap ang kanyang anak. Hindi ito isang yakap na mahigpit o mapanakit. Isa itong yakap na puno ng pangungulila, ng pagsisisi, ng pag-ibig na sinira ng isang sumpa. Pagkatapos ng ilang sandali, bumitaw ito. Tumingin ito sa sirang bubong ng mill. Sa labas, ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang naglalaho. Ang kulay asul at kahel ay nagsisimula ng gumuhit sa silangan. Ang bukang liwayway. Ang pinakamortal na kaaway ng mga aswang. Tumingin si Corazon kay Tikoy sa huling pagkakataon. At sa mukha nitong halimaw, isang bagay na himala ang nangyari. Isang nangngiti, isang malungkot ngunit mapayapang ngiti. Pagkatapos ay mabilis itong lumipad, pataas, palabas ng butas na bubong. "Mama!" sigaw ni Tikoy. Sinundan nila ito ng tingin. Lumipad si Corazon patungo sa papalapit na liwanag ng araw. Hindi ito tumakas.
Sinalubong niya ito. Nang tumama ang unang sinag ng araw sa kanyang katawan, isang nakakasilaw na liwanag ang nangyari. Sumigaw ito, ngunit ang sigaw ay hindi na puno ng sakit, kundi ng paglaya. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo, tinatangay ng hangin ng umaga. Nawala siya dinang magkumpasa. Ang Barrio San Miguel ay nagising sa isang umaga ng katahimikan at pagkawasak. Ang mga bakas ng lagim ng nakaraang gabi ay nasa lahat ng dako. Ngunit ang takot ay napalitan ng pag-unawa. Ikinuwento ni na Elias at Salome ang lahat. Ang katotohanan tungkol kay Goryo, kay Corazon, at sa dalawang magkapatid na naging biktima ng kasakiman. Ang katawan ni Goryo at ng kanyang mga tauhan ay sapat na ebidensya. Isang linggo ang lumipas. Isang simpleng libing ang ginanap para sa lahat ng mga biktima. Kasama na ang mga magulang ni na Salome at ang ina ni Elias. Magkakasama sila sa wakas sa kapayapaan. Nakatayo sina Elias, Salome at Tikoy sa harap ng lumang bahay ng mga De La Cruz. Hindi na ito mukhang nakakatakot. Sa sikat ng araw, isa na lang itong bahay na naghihintay na muling mapuno ng buhay. "Ano nang plano mo?" tanong ni Salome kay Elias. Tumingin si Elias sa bahay, tapos kay Tikoy na ngayon ay nakahawak sa kanyang kamay. "Hindi ko na ito ibebenta. Dito na kami. Itatayo namin ulit ang nasira." Ngumiti si Salome, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kwento ng aswang sa Barrio San Miguel ay naging isang alamat, isang paalala na ang pinakakakilakilabot na halimaw ay hindi ang mga may pakpak at pangil, kundi ang kasakiman na nagtatago sa puso ng tao. Ang buhay ay nagpatuloy. Si Elias, ang anak ng sinumpa, ay naging tagapagtanggol. Si Salome, ang pulis na nawalan ng tiwala, ay muling natutong manalig. At si Tikoy, ang batang may dugo ng halimaw, ay piniling mamuhay bilang isang tao. Magkakasama nilang binuo ang isang bagong pamilya. Isang pamilyang isinilang mula sa dugo at takot, ngunit pinatatag ng pag-ibig at sakripisyo. Ngunit minsan, kapag bilog ang buwan at ang hangin ay malamig, si Tikoy ay napapatitig sa kalangitan. At sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay tila nagkakaroon ng malamlam na pulang kislap. Isang paalala na ang dugo ay mananatiling dugo. At ang gabi ay laging naghihintay. At dito po nagtatapos ang madilim na kwento ng Barrio San Miguel. At ang pagsisimula ng bagong umaga para kina Elias, Salome at sa batang si Tikoy. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa madilim at mapanganib na paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nakaramdam ng takot sa bawat kaluskos, ng pighati sa bawat pagkawala at ng pag-asa sa bawat sinag ng liwanag. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay naging higit pa sa mga salita sa papel. Sila ay naging mga tinig na bumubulong ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga aswang o halimaw na nagtatago sa dilim. Ito ay tungkol sa mga halimaw na kinakaharap natin sa loob ng ating mga sarili. Ang galit, ang kasakiman, at ang takot. At ito rin ay tungkol sa liwanag na kayang tumalo sa dilim na iyon. Ang liwanag ng pagpapatawad. Ang init ng pagmamahal ng isang pamilya
at ang hindi namamatay na pag-asa para sa isang bagong umaga. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga saloobin sa comment section. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentong katatakutan.